Nice to smell. Morning guys, ito kami ngayon sa Commonwealth Market. Ngayon na kami mamimili kasi sobrang dami na ng tao bukas. So dito kami ngayon sa Commonwealth. Alam niyo yung feeling na may bagay kang hindi mo namamalayan, na namimiss mo pala, hanggang sa marinig mo ulit yung tunog neto. Yung sigaw ng ate, bili na po, yung kalansing ng timbangan, yung ingay ng tawaran. Ngayon, ibabalik natin ang isa sa pinaka-namiss ko talaga, ang pamamalengke dito sa Pilipinas. Hi guys! Welcome back to my vlog. Today, samahan nyo kami na mamalengke dito sa Commonwealth Public Market. Grabe ang daming tao, pero ang saya lang ng energy. Iba talaga yung vibe ng palengke sa Pilipinas. Sa Canada kasi, sobrang organized, tahimik. Pero dito, buhay na buhay, parang bawat stall may personality. Mas gusto ko talaga yung ganito minsan, ramdam mo yung community. So 600 na yan? Opo. Eto, magkano kilo? 380 yan eh. Hala. Dobro ba okay lang? Dalawa lang. Ayun, sa 370 lang yan, no? 2 kilo lang? Oo. Okay na yan. 740 na lang. Shout out po sa mga timbaldog dyan! Timbaldog for the win! Yes, FM! Woo! Merry Christmas! Thank you, kuya! Thank you! Okay, andito na tayo ngayon sa mga manukan, guys. Bili naman tayo ng pang fried chicken para sa mga bata. Kuya, video ako, kuya. Dried fish kayo dyan. Ay, ang daming tuyo. Ang daming tuyo. Dami, ginamos na pa. Saya-saya. O guys, ito yung mga kilo ng mga tuyo. Ay, ang ganda. Grabe. Hasa-hasa, dried. Ganda. Ano? Bagoong tayo. Ayun o, bagoong. Sorry. Guys, nandito kami sa mga tuyuan. Ay, magkano yan pa, bagoong? Ba't nagagalit yung buyer natin? Magkano po yan, kuya? Isang bote ng bagoong? 50, hindi 40. 24 peraso. Nadali namin yan sa Canada. Sabi ni mama, 24 Guys, nandito tayo ngayon sa mga gulayan. So, mamimili na tayo ng mga pang-recados. 40 kilos. Papa! Dahon ng chili. 20 pesos. 40, dalawa. Super fresh. Look, oh. Will return. Sobrang Wow. Sobrang fresh. Pakbet. Chili. Grabe guys, hindi mo na kailangan mamili. Oh, kahit isang ganun mo lang, lahat fresh. No? Enough na yan. Chili. Dito naman tayo sa gulayan. Gulayan naman. Ay, daming gulay. Young corn, ma'am? 50 young corn? $1 daw to guys. $1. Ha? Mahal yan eh. 4, 5. $1.99 ma'am. $5 po. $1.99. $1.99 dalawa. Yung broccoli at saka yung cauliflower. Tapos yung young corn. 200, how much? $5. $5 na yun. O sige ate. 249 lahat, madam. 240 na lang? 249 lang. 245 na lang? Sige na te.
Alam nyo guys, sobrang saya ng puso ko habang binabaybay namin ang napakalaking palengke dito sa Commonwealth Market. Noon akala ko okay lang ang pakiramdam kapag namamalengke kami sa Canada. Pero iba pa rin pala kapag na-experience mo ulit ang ganitong eksena. Sobrang nakakamiss, parang magbe-melt ka na lang sa saya at nostalgia. Mas lalo pa akong natuwa kasi kasama namin ngayon si Aki. At Ay, kuya, nalaglag yung ano mo sa yute mo. Ano ba yan, kuya? sobrang nag-enjoy siya sa bawat sulok ng palengke. Kitang-kita mo sa kanya yung pagka-amaze niya sa lahat ng nakikita niya. Sana soon, kapag lumaki na rin si Ashane, madala rin namin siya dito at maranasan niya rin ang saya at kulay ng ganitong experience. Grabe, sobrang sulit talaga bawat sentimo dito sa Commonwealth Public Market. Parang gusto mong bilhin lahat ng klase ng gulay na nakikita mo. Sobrang fresh at ang kukulay pa. Nakakagutom tignan. At hindi lang yun mura talaga siya. Kumpara sa presyo sa Canada, dama mo yung bawat dolyar na nasasayang sa bulsa. Pero dito, parang ang puso mo ang napapasaya. Ang aming kargador for today. Papa, Aki, and Oma. Oy, ano na kayo? Kamusta na kayo dyan? Ala, buti na lang dinala namin mga boys. Ano Tagalog nito? Ako lang? Bisaya ka? Ilocana. O pako, bibili kami pako guys. Bibili tayong pako. 100. Ngayon, bili naman tayo ng isang sakong bigas. Syempre, sa dami namin sa bahay, kailangan sako-sako na yung bili natin. Guys, grabe. Kung gulay lang ang nakakawaw sa akin, dito sa seafood section, mas lalo. Tingnan nyo itong mga isda, sobrang fresh. Parang kakaligo lang nila sa dagat. Kumikisla pa sa lamig ng yelo. Masarap sa pakiramdam na makita ang ganitong freshness. At ang mumura pa kumpara sa presyo sa Canada. Grabe, dama mo yung bawat dollar na hindi nasasayang sa bulsa. Dito, parang jackpot ka sa palengke kahit gaano karami ang bibilin mo. Hindi lang isda. Tingnan nyo, may mga hipon, crabs, pati octopus, fresh na fresh at sobrang dami ng pagpipilian. Parang candy store para sa seafood lovers. Alam niyo yung feeling kapag humihinga ka lang at naamoy mo yung fresh seafood? Parang gusto mo na agad magluto. Ang saya lang sa pakiramdam. Parang buhay na buhay ang market. At ito nga guys, dahil nakabakasyon kami ng 1 month dito sa Pilipinas, sabi ko talaga sa family ko, mag-slow down muna kayo, mag-relax muna kayo, kami na muna ni Aki ang bahala sa pagkain sa loob ng 1 buwan. Alam mo yung feeling na ikaw naman yung gustong bumawi, after ilang taon sa abroad, puro trabaho, puro ipon, puro tipid, gusto mo naman ma-experience ng pamilya mo na kahit papano, may naaabot ka. Kaya halos every week pumapunta kami sa wet market. At grabe guys, ibang-iba talaga ang palengke sa Pilipinas. Pagpasok mo pa lang, parang fiesta, makukulay na gulay, preskong isda, manok na bagong katay, hipon na talagang tumatalon pa. Parang lahat gusto mong bilhin kasi sa totoo lang, sobrang mura kumpara sa presyo sa Canada. Doon, isang pirasong isda, minsan parang ganito ang presyo, sobrang mahal. Dito, mabubusog ka na ang buong pamilya sa 1,000. Pero syempre, pag pinagsama-sama mo na, malaki din pala ang total. Dahil iba ang mindset pag bakasyon. Hindi ka nagtitipid, gusto mo masarap lagi ang pagkain, gusto mo kompleto sa rekado, gusto mo may dessert pa nga eh. Maswerte pa kami kasi nandiyan ang ate namin. Siya ang nagluluto, umaga, tanghali, gabi. Grabe yung effort. Yung tipong gigising ka pa lang may amoy na ng sinangag. Pag tanghali, may ulam na bagong luto. Pag gabi, may sabaw na pamparelax. Pinaka-excited talaga ako, alam nyo guys kung saan? Sa Kinilaw. Iba talaga ang fresh ng isda. Yung nakakabili mo lang sa palengke, maya-maya nasa lamesa na. Ang sarap sa pakiramdam kumain ng ganun. Nakakamiss. May sinabawang isda pa na sabihin nila nakakadagdag daw ng gatas ng ina, lalo na pag nagbe-breastfeed. At totoo, parang mas ganado kang kumain pag alam mong lutong bahay at sariwa. Pero ngayon, pag-usapan natin yung totoo. Ang bakasyon, masaya, pero hindi biro ang gastos. Sa umpisa, parang okay lang yan, bakasyon naman eh. Okay lang, minsan lang naman. Pero habang tumatagal,
Gastos dito, gastos doon. Biglang may birthday, biglang may outing, biglang may gustong kumain sa labas. Kailangan ng pamasahe, kailangan ng panggas, kailangan ng pasalubong. May pambili ng kailangan sa bahay, tulong sa kamag-anak. Minsan hindi mo namamalayan ang bilis na pala nauubos yung budget. Sa Canada kasi, mas mahal ang bilihin, pero mas nakakatipid kami mag-asawa kasi planado lahat. May budget, may routine, walang biglaang lakad, tahimik ang buhay. Dito sa Pilipinas guys, emotional ang gastos kasi gusto mo sulitin ang bawat araw. Ayaw mo nang magsayang ng oras, gusto mo lahat ma-meet mo, gusto mo lahat mapasaya mo. At hindi lang basta bakasyon ito para sa amin. Unang beses, nakita ng pamilya ko si Aki. Ibang level yung kaba ko. Siyempre gusto ko ma-impress sila. Gusto ko magustuhan nila yung asawa ko. At ganoon din ako sa pamilya nila sa Sri Lanka. Kasi unang beses ko din napupunta doon. Doon ko na-realize ang pag-aasawa ng foreigner, hindi lang dalawang tao ang nagsama. Dalawang kultura, dalawang pamilya, dalawang mundo. At ang bakasyon na ito, parang tulay para pagdugtungin ang lahat. May mga moments na nakakapagod, may times na parang gusto mo na lang magstay sa bahay kasi drain ka na. Pero pag narinig mo yung tawanan ng pamilya mo, pag nakikita mo na yung saya nila, biglang nawawala yung pagod eh. Sa totoo lang guys, habang papalapit ang araw ng pagbabalik namin sa Canada, may halong lungkot. Kasi pabalik na naman sa tahimik na buhay, sa routine, sa trabaho, sa lamig. Mamimiss ko yung ingay ng palengke, yung tawaran, yung tricycle sa labas, yung simpleng kwentuhan sa terrace habang umiinom ng kape. Dito ko mas naintindihan ang bakasyon, hindi lang about travel, hindi lang about pagkain, hindi lang about gastos. It's about reconnection. Pag-reconnect sa pamilya, sa kultura, sa sarili mo. Kasi minsan, pag matagal ka na sa abroad, parang nakakalimutan mo na kung saan ka nagsimula. At pag umuwi ka, doon mo ulit maalala kung bakit ka nagsikap. Oo, magastos ang bakasyon. Minsan nga, stressful pa. Pero worth it. Dahil ang pera, kikitain ulit. Pero ang pagkakataon na makasama ang pamilya mo sa isang buong buwan, hindi yan madalas mangyari. Pero, maaalala natin yung tawanan, yung kwento, yung mga simpleng hapunan na kumpleto ang pamilya. Kaya sa mga nagbabalak magbakasyon, lalo na galing abroad, mag-ipon, magplano, maghanda sa gastos, pero higit sa lahat, maghanda sa emotions. Dahil ang realidad ng bakasyon, masaya, magastos, nakakapagod, pero sobrang worth it. At kami, wala kaming pinagsisihan dahil itong 1 month na bakasyon dito sa Pilipinas, isang another chapter ng buhay namin na hindi namin makakalimutan. At alam nyo guys, isa sa pinakamalaki natutunan namin sa bakasyon na ito, tinuruan kami nito kung paano mas pahalagahan ng pamilya. Kasi sa totoo lang, pag nasa abroad ka, busy ka sa trabaho, busy ka sa bills, busy ka sa future, minsan hindi mo namamalayan ang layo mo na pala sa mga taong unang naniwala sa'yo. Pero itong bakasyon na ito, pinarealize sa amin na at the end of the day, pamilya pa rin ang kasangga mo. Sila yung genuinely masaya sa success niyong mag-asawa, hindi inggit, hindi plastikan, kundi totoong proud lang sila. Yung tipong pag may na-achieve kayo, mas excited pa sila kaysa sa inyo. Pag may nabili kayo, parang achievement na din nila. At higit sa lahat, pag naglabas ka ng sama ng loob, walang judgment. Pwede kang umiyak, pwede kang magkwento sa hirap ng abroad, pwede mong sabihin na napapagod ka rin pala. At hindi ka nila hupuskahan, papakinggan ka lang, ayakapin ka lang, sasabihin nila nandito lang kami. At yung na-miss namin ni Aki, yung may mauuwian ka na hindi ka kailangan magpanggap na strong palagi. Yung pwede mong ibaba yung guard mo, yung pwede kang maging ikaw lang. Sa Canada, kami lang dalawa, tahimik ang buhay, independent, strong. Pero dito, iba ang pakiramdam ng pamilya sa paligid mo. Kaya kung may isang bagay kaming babaunin pabalik namin sa Canada, hindi lang memories, kundi yung paalala na mag-ipon tayo, magtrabaho man tayo, mag-abroad man tayo, huwag natin kalimutan kung para kanino tayo nagsisikap. Kasi sa dulo ng lahat, hindi pera ang yayakap sa'yo pag pagod ka na, hindi pera ang makikinig sa'yo pag nasasaktan ka, pamilya pa rin. At sobrang thankful kami na naranasan namin ulit yung ganong klaseng pagmamahal. Salamat kayo sa panonood. Kung nakarelate kayo sa realidad ng bakasyon bilang OFW or immigrant, comment nyo naman ang mga experience niyo. Thank you ulit. See you on the next vlog.